Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. 22 years nang matapat na nananalangin ang mga FEBC prayer intercessors para sa ating mga tagapakinig, kamanggagawa at para sa misyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng media. Noong 2003, nakita ni dating FEBC President Dan Andrew Cura ang pangangailangan para sa mga mananalangin na talagang committed na ipanalangin ang broadcast ministry. Ang unang tumugon ay si Mami Auring Sumulong at ito ang simula ng isang napakagandang partnership sa paglilingkod sa Panginoon. Mula noon, naging haligi na ng FEBC ang ating prayer intercessors. Sa bawat panahon ng hamon, paglago at pagbabago, matapat silang nananalangin para sa gawain ng FEBC. Totoo nga, panalangin ang ating lifeline. Sa ating pagsunod sa utos ng Diyos na manalangin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Pinapaliwanagan ng Kanyang salita at natututo tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Habang tayo nananalangin, lumalago rin ang ating pananampalataya. Unti-unti, natututo tayong huwag umasa sa sarili nating karunungan o lakas, kundi sa ganap at perpektong layunin ng Diyos. Ngayon, patuloy na lumalago ang FEBC Prayer Intercessors. May mga grupo na ngayon sa Valenzuela, Bulacan, Quezon City, Malabon at Caloocan na sabay-sabay nananalangin kada Sabado ng umaga. Isa sa mga aktibong intercessor ay si Janet Pangindian. Para sa kanya, sa pamamagitan ng pananalangin niya nakikita kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang mga anak at nagiging paraan din ito para maipadama ang malasakit sa iba. 2012 yata ako nung nag-join. Inimpress po ng Lord sa akin na maging kabahagi ng FEBC talaga. So hindi ko naman alam kung paano. Sabi ko, Lord, paano? So hinanap ko po nung time na yon, nasa Karuhatan pa sila. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil kay Mami Au din. Talagang kami, ini-encourage niya kami na laging manalangin para sa FEBC. Ang ministeryo ng panalangin ay pamana rin. Isang legacy na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Ayon nga kay Brother Cloyd Arduro. A life without the Word of God is empty. Kaya kailangan ipasa natin to sa young generation and then sa other generation para may continuity po. Not just the blessing, kundi yung Word of God and salvation. It is very important, kasi nowadays yung mga kabataan natin nandoon sa online So, mahalaga na meron pong kagaya ng FEBC para continue yung pag-share ng salita ng Diyos. Kasi as parent, kasi ako, I have 2 kids, It is important, tayo mga magulang, papasa natin sa mga anak natin. As early as now, magiging ugali na nila yung pag-pray. Nakaka-encourage na marinig ang mga ganitong kwento. Tulad na lang ni Ate Ninfa Hisona, isang dating empleyado ng FEBC. Dati po ako nag-work sa FEBC, pero in 2003, nag-involve po ako sa intercessors. Ini-encourage ko po kayo na manalangin for FEBC, not only for FEBC, but sa buong mundo, sa ating community, sa family. Nakita ko po na nung dinulog namin sa panalangin, tunay po na gumaling at gumawa ng himala ang ating Panginoon. As long we have a right connection to God at yung purpose ng Lord ay ating ginagawa, ang nais niya sa buhay natin bilang intercessors ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas. Ngayong taon sa temang A Great Prayer Resource, batay sa Romans 8:26-27, paalala sa atin na sa ating kahinaan, ang banal na Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, sa paraang hindi natin kayang sambitin. Isang napakagandang katotohanan, di ba? Ang tagumpay ng ating panalangin ay hindi nakasalalay sa atin, kundi dahil tayo ay lumalapit sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang manalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, higit nating malalaman ang tunay na kagalakan. Ito ay isang privilege na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos sa mundo. Dahil sa bawat amen na ating sinasambit,
may isang kaluluwang nakakakilala kay Jesus. Kaya ipanalangin din natin ang mga intercessors. At kung tinatawag ka rin ng Diyos para makibahagi sa panalangin, makipag-ugnayan lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. Maaari mo ring ipadala ang iyong prayer requests. Nais namin kayong isama sa aming mga panalangin. Ako po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, mananatili sa pananampalataya at mamuhay kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.